Ngayon din sinasabi ko sa iyo, isasama kita sa paraiso. Isa sa 7 huling sinalita ng Panginoong Hesus bago siya tuluyang binawian ng buhay. Ito ay patungkol kay Demas na isa sa 2 magnanakaw na ipinako sa krus na kasama niya, na mas ninais pang hilingin na alalahanin siya ng Panginoon sa kabila ng kanilang ginawang kasamaan, kaysa sa gumawa ng himala at iligtas sila sa pagkakapako. Ngunit sino nga ba ang tunay na masasama dito sa mundo? Ang mga kriminal ba na nanguumit para sa ikabubuhay ng mga pobre? O ang mayayamang inuumitan na umaalipin sa mga dukha? Ang isang nananalangin ng taas noo ba at nagwiwikang mapalad siya dahil hindi siya naging kriminal? O ang kriminal na hindi makatingin sa Panginoon at sinasaktan ng sarili habang nakayuko? Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsan ang naging kilabot na kawatan, kinatakutan, iniwasan, at walang pag-aalinlangan sa paggawa ng masama na para bang walang Diyos na nagmamasid. Ngunit nasumpungan ng kanyang sarili sa kalagitnaan ng paglilingkod sa mga taong tumitingala at umiidolo sa kanya, hindi dahil sa pagiging gangster, kundi dahil sa kababaang loob na tinataglay niya para sa mahihirap. At minsan pa, hindi naging huli ang lahat para sa pagtalima sa panawagan ng Panginoon. Nasa pagtanggap yan. Ang kwento ni Maestro Adan de las Marias o yung nabansagang leader ng Octopus Gang. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na rin po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito, di tulad ng katabi mo. Shoutout po sa mga kaibigan natin dyan sa Gensan. Para sa inyo po ang kwento natin ngayon. Pakitama na lang po sa mga mali at kayo na po ang bahala sa akin. Si Adan de las Marias ay tubong Dajangas na mas nakilala rin bilang bayan ng Buayan na ngayon naman ay General Santos City sa South Cotabato. Nakilala rin si Adan sa pangalang Maestro at Octopus naman nang pamunuan niya ang kanyang gang o sindikato o mafia o private army. Yan ang tawag sa kanila depende sa kalagayan ng taong nagsasalita. Nagsimula ang kasaysayan ng Maestro noong pagpasok ng dekada 60 sa Old Macarport na siyang sentro ng kalakalan noon sa Mindanao. Maraming mga tao andito umaasa ng kanilang mga kinabubuhay na pinamumunuan naman ng mga gahaman at mapagsamantalang mga negosyante. Sila ang mas nakikinabang na malaki sa pinaghihirapan ng iba na halos alipin na kung ituring ang mga manggagawa. Di na makatao, kawalan ng benepisyo at kakarampot na kita sa mahabang oras ng pagtatrabaho. Ang mga ito nagudyo kay Adan para ipaglaban ang kanilang karapatan at tumayo siya para sa lahat at naging